Punto por punto. Ang pupuntuhan ko ngayon ay huwag magpaloko para walang manluloko. Maraming bagay ng ganito tulad ng nangyari sa amin sa Inasal. Sa Mang Inasal. Hindi maganda yung ginawa nila, panluloko yun eh. So, pakinggan nyo na lang yung video at malaman nyo kung ano yung mga sinasabi ko sa video. Now, sa maraming pagkakataon, marami akong nakitang kakulangan, panluloko, panlalamang. So, yan lahat ay tinugunan ko. Ang babanggitin ko lang dito yung mga medyo na malaking naging impact sa ating kababayan. Pakinggan nyo yan. At what I mean, babanggitin ko bandang huli. Pero hiling ko lang ay like, subscribe, and share sa ating YouTube channel Mitran TV PH. Para dito tayo mag-monitor, para lahat ng gustong magpatulong ay tulungan ko. Pero sana wag yung gawing na obligasyon ko, tumutulong lang ako, volunteer. So dapat wag nyo naman akong biglain na ito ang gawin ko, kung ano yung kaya kong gagawin. So dito lang natin subaybayan yung mga update ko sa mga tinutulungan ko. Nag-high-blood lang ako kung minsan may tumatawag na parang obligasyon ko. Wala man lang paki o sabihin mo lang pasensya na dahil wala talagang kaalaman ako sa bagay na yan. Mas maganda yung ganun. Pero ayaw ko rin yung ginagawa ko yung tanga or tinatakot kayo. Alin sa dalawa dyan? So, pakinggan nyo yun. Yung nangyari sa amin sa Inasal. Wala pang tugon, kaya pinost ko. Pero yung iba na binigyan ko ng timeline, mayroong mga feedback, action, at pakiusap, apology. So, hindi ko na binablog dahil inamin nila ang kakulangan. Ang mahirap kung nanindigan pa sila sa mali na nga, panindigan pa ang tauhan nila, ay doon ako nagagalit. So, pakinggan nyo yung Kogyo Inasal standard daw. Sabi ng isang waiter dito, ito daw yung standard ng Inasal, sunog. Ito may witness Madam, pakitingin lang madam. Standard daw yan. Binaliktad nila. Ganito kasi yung pagkakuha niyan eh. Ayan Hindi nakita yung likod. Inasal Kogyo. Ito rin isa Yung sa akin pala, nadali rin ako. Ayan Standard daw. Binaliktad nila eh. Hindi napansin. Yan palang standard Kogyo Inasal. Noong nakaraan, last year yata yun, may yung anong tawag doon? Buod. Tapos ang kumain yung customer, ako yung witness noon. Pasensya lang tayo kasi mali yung sagot ng ang inyong ang tawag nito, waiter. Marami na akong mga karanasan at action, reklamo kaagad. Hindi ko na in details, pero katulad halimbawa sa LTO, ilang beses na ako wala dyan, nag-action ako. So may pagbabago doon sa LTO sa Pasay at saka sa LTO
balanga. Yung balanga yata, naimbestiga ni Tulfo, kaya napasara yata. What I mean, parang may action taken ang head ng LTO. Kaya lang, lahat-lahat sila dyan sa LTO. Halos lahat, pero hindi ko nila lahat ng mga matitino. Pero almost mukhang pera. Nabubuhay sila sa pera ng nakaw. Pagsasamantala. Okay. Sa DOTR, do sa pier ng Alin. Ngayon, nagkaroon ng changes. Kinamagahan, pumunta si Secretary Tugadi na bigyan ng action. Hanggang ngayon, nakita ko nung last month kami umuwi. Nakita ko ang pagbabago. Ano? Sa veterans. Ano? Sa veterans. Marami na akong reklamo pero nakita ko naghingi ng apology. So, tao lang naman tayo na nakaunawa. Ang importante, baguhin nila or aminin ang pagkakasala. Ano? Sa PGMC, doon ako galit na galit sa PGMC dahil mali na nga, wala na nga sila may paliwanag. Marami mga palusot pang ginagawa nila. Para bang ang kausap niya tanga. Doon ako nag-iinit ng dugo na para bang wala tayong alam. Lalo na yung magre-retired na spokesperson ng PGMC. Ay, Diyos ko. Parang ang kausap niya lang yung walang alam. Ano? Hindi naman ako yung mga nakakausap niya na niloloko lang nila. Ano? Pati yung task force commander differential ngayon. Sabi niya, hindi namin matapos kaagad yan sa dami nyo. Kulang kasi kami ng tao. Yung salita na niya, hindi niya pinag-aralan. Yung salita niya, galing ba sa commander niya yun? O galing sa kanyang kaisipan? Hindi niya iniisip na yung kulang ng tao. Ang may kasalanan doon, hindi ikaw. Commander mo. At yung J1, ang may kasalanan niya, failure for personnel management, di ba? Pwede bang ialibay mo yan? Pwede bang ialibay yung gano'n na kulang ang personnel kaya nagagawa lang namin 100 sa isang taon at sa isang buwan? Ang dami niya, 15,000 more or less. Di nagkamatay na yung mga iba bago matapos. Nako. Anyway, nandiyan na yung arta sa inyo. Ano? Mabuti pa yung unang task force differential noong April 20, 2021. Hidami niya ang pagkukulang niya. Pero bumulong sa akin. Sir, sabi nung aking kamag-anak, umalis ka na dyan. Hindi naman ikaw ang may gawa. Nagkaroon ng question mark sa akin. Ano? Ikaw naman ngayon task force differential, nagaling-galingan ka. Ha? Huwag ka magaling-galingan. Kung wala ka sa tuno. Ha? Ano kaya kung magharap tayo sa anti-red tape? Mag one-on-one tayo at mayroong mediator kung sino tama sa atin. Ikaw, spokesperson na nag-retired na o mag-retired pa lang. Mag-uusap tayo, may mediator tayo kung hindi ka matamimi. Ano? Hindi ako malakas ang loob kung wala akong pruwebang pinaghahawakan. Ha? Darating tayo kay SND, Secretary Chudoro. Nag-aantay lang ako ng go signal ng mga advisor ko. Baka magkaroon conflict interest ng hearing ng anti-red tape. Huh? Yung utig. Sir, sa utig. Anyway, hindi naman ikaw pinaka-boss dyan. Pero isipin nyo naman yung karapatan ng bawat isa. Ako ang complainant. Ako ang hindi nyo binigyan ng kopya. Anong nangyari? So meaning, in short, wala kayong ginawa. So, another case yan, failure sa Republic Act 11032. Wala kayong feedback na ginawa. So, violation yun.
Anyway, baka madagdagan niya sa anti-red tape. Kasi lumalabas doon na wala kayong ginawa. Kasi wala kayong binigay sa akin eh. O tinago niya investigation kasi positive. Sorry, Colonel, lawyer at abogado. Ang ganda ng unang pag-uusap natin, bandang huli nagtatago ka na. Naintindihan ko bilang isang junior officer o bilang junior na may nakakataas sa'yo. Kung sinabi mo lang sa akin, nakipagkita ka, na hindi yung iniilagan mo, kung ginagawa mo tanga, sir, pasensya ka na, mayroon naman tayong SOP sa EFP. Sana maunawaan mo ako. Di naunawaan kita. Di ba? Pero kung taguan mo ako, hindi kita maunawaan. Anong klaseng officer ka? Abogado ka pa naman. Natatakot ka? Saan ka natatakot? Sabi mo, per investigation. Bakit ka nagtatago bandang huli? Pag pinuntang ko yung personnel mo, nasa conference, nasa investigation, lahat na lang ba ng pagpunta ko, ganun? Alisin ka na lang dyan sa position, hindi ka naman lang nakakaupo ng opisina mo. So anyway, ako ganun rin ako eh. Sa 5 days na office hour, 2 araw lang o 3 sa opisina ko. Yung 7 days, yung 3 days ko sa opisina, at yung 4 days ko nasa field, one-on-one. Because I'm the supervisor on SOT operation. So lahat ng brigade and battalion under my supervision. So kailangan puntahan ko even without budget. Basta may gasolina lang. May HA naman kami. Okay na yun. Kaya nga hindi ako mahilig maghanap ng budget kung tinatago naman ng akin nakakataas. Pero hindi pa ako mahilig magbatikas nun. Nasa isip ko lang. Pero ngayon, kailangan na. So, sa kahilingan ko, huwag kayong magpaloko. Kung nakita nyo na may puntos kayo, huwag kayong matakot. Magreklamo kayo sa pinakamataas nila. Pinakamataas nila. Marami ako nang nagawa doon. Huwag kayong makipag-usap sa empleyado rin. Walang mangyayari yun. Okay? Reklamo kayo. Kung medyo nag-alangan kayo, itawag nyo sa akin. Ako ang gagawa ng action. It's either tutulungan ko kayo sa reklamo or ako mismo magreklamo. Bigyan nyo lang SPA. Tutulungan ko kayo. Kasi ayaw ko nakakita ng ninuloko. Inaabuso. Pero please lang, pag humingi kayo ng tulong, makiusap naman kayo. Hindi yung parang utusan nyo na lang ako. Paano kung na-high blood na ako sa dami yung tawag, ganun ang ginagawa nyo? Prangkahan ako magsalita. Pero nagsasalita ako sa group chat o sa mga grupo. Hindi ko naman tinutukoy yung specific, in general. Ngayon, kung tinamaan ka, ikaw yun. Pag hindi ka tinamaan, hindi ka yun. Pero in general yun. Kasi kung minsan, hindi nyo rin na nalalaman na may nagawa pala kayo mali. So, okay yan. So much for that. Maraming salamat sa inyong mga pakikinig. At sana ulitin ko, walang manloloko pag walang magpapaloko. Iyan yung mensahe ko sa atin. Sana magreklamo para wala ng manluloko. Yun man lang ay maitulong natin sa ating bayan.